Bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtawag sa kanyang bangag at drug addict ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni PBBM, baka epekto lang yan ng fentanyl na iniinom ni Digong. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Well, I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Ito raw ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng sanhi ng mga tirada sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Sagot yan ni PBBM nang matanong sa isang ambush interview bago siya lumipad pa Vietnam para sa state visit. Kaugnay sa mga maaanghang na banat sa kanya ni Duterte sa isang prayer rally kontra charter change sa Davao City kahapon. PRRD has been taking the drug for a very long time now. After 5-6 years, it has to affect yun, kaya alagay ko kaya nagkakaganyan. I hope his doctors take better care of him. November 2016, nang aminin ni Duterte na gumagamit siya ng fentanyl patches dahil sa idinadaing niyang pananakit sa kanyang spinal cord. Ang fentanyl ay isang regulated drug na maaaring magdulot ng pagkalulong kung magiging labis ang paggamit. Naungkat ang paggamit ni Digong ng fentanyl matapos niyang tawaging drug addict at bangag si PBBM dahil umano sa paggamit ng illegal na droga. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Hirit pa ni Duterte, kasama raw si President Marcos sa drug watch list noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Wala namang ibang ibinigay na detalye si Digong na 2016 pa huling naupong mayor bago nahalal na Pangulo. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Nang matanong naman si PBBM ukol sa paratang, sagot lang ng Pangulo, Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos ng Okay na tayo. Don't even dignify the question. Sa gitna ng tila bangayan ng kasalukuyan at dating Pangulo, ipinagtanggol ni House Speaker Martin Romualdez ang pinsan niyang si PBBM sa mga alegasyon. Never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-istorya ka na naman. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Bumuelta naman si dating Senador Antonio Sonny Trillanes na kilalang kritiko ni Duterte. Giit ni Trillanes, gumagawa lang aniya ng kwento ang dating opisyal para magkaroon ng kontrobersya laban kay Pangulong Marcos. In this case, by saying na addict daw yung presidente ng Pilipinas, therefore, kailangan siyang patalsikin ng mga sundalo. No? Ganon yung kanyang gustong narrative. And he's trying to convince people about his case kahit na wala naman. No? Wala naman siyang pinepresenta, it's just his word. Pero pathological liar yan, historically. Ang dating presidential spokesperson naman ni Duterte na si Attorney Harry Roque, giniit na wala raw sinabi si Duterte na kasama si PBBM sa watch list. Ang sinabi lang daw ng ex-president ay may nagpakita ng ebidensya sa kanya. Sa ngayon daw, dapat bigyang linaw ng Pangulo ang mga alegasyon dahil pwede niya raw itong ikasibak sa pwesto. Kung totoo yan, na gumagamit siya ng pinagbabawal na droga, impeachable offense po yan kasi bilang presidente, siya dapat nagpapatupad na pinagbabawal ang paggamit ng ang mga pinagbabawal na droga. Kapag siya lumabag sa batas, yan po ay betrayal of public trust. Sa isang press briefing naman, sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na mula nang matatag ang kanilang ahensya at kanilang National Drug Information System o NDIS noong 2002, wala sa listahan nila si PBBM. Pati na raw noong termino ni Duterte na naglabas sila ng watch list na tinawag din noong Duterte List.
Maging ang Philippine National Police na katuwang ng PIDEA sa drug operations, iginiit na wala raw sa drug watch list si PBBM. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.